Magandang araw, church! Welcome to His Life TV. We're the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. For our first-time viewers, here's how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. And as always, we encourage everyone to share the link. No? I-share lang po natin. Let's use the advantage of technology para maipaabot po natin at maipalaganap pa natin ang ating Sunday celebration. And please, comment down below where you're watching from. No? Whether you're watching from work, from the Philippines, or even from around the world. We want to know kung hanggang saan po ang naaabot ng ating live stream. And if you haven't already followed our social media accounts, we encourage you to follow us on Facebook, Instagram, X, and of course, sa YouTube TV. Turn that notification bell para updated po tayo sa mga latest happenings ng church. At para ihanda po ang ating mga puso na mag-worship and magsamba, allow me to read from Psalms 37, verse 3 to 4, NIV. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Let's pray. Lord, as we prepare our hearts for worship, maraming salamat po sa pagkakataong ito na magsamba. Itama niyo po ang aming mga puso, Panginoon, sa anumang season ng aming buhay ngayon. Father, we thank you for this privilege. Open our minds and our hearts. Give us wisdom and discernment to accept your word and to live a life righteously for your glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Let's worship the Lord. Divinity incarnate, creator of the world, breathing our air. Behold what light has come, and the dark cannot contain it. The Savior of the world is finally here. Oh, come, let us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy. Christ the Father's love beyond all comprehension. He gave His only Son to die my way. Come and see that empty tomb. He's not there, for He is risen. Every heart prepare Him room. Jesus Christ, the King of heaven. Oh, come, let us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy. Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We praise your name.
yung katabi mo, sabihin mo, Merry Christmas! Yung mas masaya pa dyan, sabihin mo, Merry Christmas! Biglang lumiwanag ang mundo, pag-asang pangako'y narito. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig, siyang dumating. Halina't buksan ang ating puso kay Jesus, tagapagligtas. Isang munting tinig, tunog ng pag-ibig, siyang dumating. Sabay-sabay aawitin, ang hari ay dumating. Tingin ang awit ng langit, Gloria sa kataas-taasan. Kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay sinilang. Gloria,
sanlibutan. Gloria sa kataas-taasan, kapayapaan, ang pag-asa ng sanlibutan ay sinilang. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal.
glory to God, and peace be on the earth. Your name is near, Emmanuel, God with us here, God pleased with earth to dwell. We give you all the glory, Christ the Lord. Sing it one more time. We give you all the glory. We give you all the glory. We natin ang Panginoon. Come on, give God your best clap offering today. Give Him the glory that He deserves. Come on, let us adore Him with our praises. Thank you, Jesus. Come on, thank you, Jesus. Come on, lift your voices and shout to the Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos, aming Ama, patuloy ka po namin pinagpapala at dinadakila. Sa totoo lang po, tunay kayong karapat-dapat ng lahat ng aming pagsamba. Kaya nais po namin ibigay sa inyo ang aming pinakamabuti.
sambahin ka ng buong puso, ng buong kalakasan. Hayaan niyo po ng aming pagtayo, ang aming pagpalakpak ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Dahil sa totoo lang, walang ibang Diyos ang banal at buhay kung hindi kayo lang. Kayo lang po, O Diyos. Noon, ngayon at magpakailanman, mananatili kang mabuti, mananatili kang tapat, hindi mo po kami iiwan o pababayaan man. Come on, church, give God your best clap offering. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Oh, we thank you, God. We thank you, God. Banal na Espiritu, patuloy ka po namin kinikilala sa aming kalagitnaan. Kayo po ang makitungo, magpala, at kumatagpo sa inyong mga anak. Maging kalakasan ka po sa lahat ng mga nanghihina, kagalingan sa mga may karamdaman, katugunan sa mga nagtatanong. Dalangin namin, O Diyos, akbayan mo ang bawat isa at ibulong mo sa kanila. You will make all things beautiful in your own time. Kaya dalangin ko po ngayong umaga, pagpalain mo ang lahat ng inyong mga anak. Pagpalain mo po ang inyong salita. Pagpalain mo ang inyong lingkod. Hayaan niyo po na minsan pa makahugot kami ng kagalakan mula sa inyong salita. Minsan pa, Banal na Espiritu, kayo ang mangusap, magpala at magturo sa aming kalagitnaan. Wala pong ibang pangalang maitaas. Wala pong sino mang taong maluwalhati. Kayo lamang po, aming Ama. Salamat po, pinupuri ka namin at dinadakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Come on, give God praise. Come on, church, give God praise. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating third celebration. And we are His Life International City Church. We are the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Of course, gusto po natin i-welcome ang bawat isa. Hindi lamang po tayo na nandito sa loob ng bulwagan, kundi kahit po yung mga nandyan sa labas sa may overflow area. God bless po. Bayani po kayo at patuloy ang aming pagsaludo sa inyo. Yung po lahat ng nasa overflow po, dyan sa may multipurpose, kasama ng kanilang mga anak, ingat lang po sa mga gamit dyan. God bless po. At of course, sa lahat po naman kasama natin sa kanilang mga, in the comfort of their homes via live streaming, God bless po. Samahan niyo po kami hanggang matapos ngayong umaga at nais po namin sabihin sa inyo, Merry Christmas. Pakisabi po sa inyong katabi, Merry Christmas. Alright. Sige po, at pwede na po tayong maupo. Right? With the Christmas season just around the corner, marami na po ang nagpapanik, napipressure, and stress. Kaya nga po, panic, pressure, and stress are real. Especially if we are not aware. The rush of the season will sweep us on our feet. And before we know it, sumasabay na tayo sa napakarami at nakaka-stress na kabi-kabilang mga party. Party dito, party doon, party ng barkada, party ng pamilya, party ng trabaho. Ay, idagdag pa dyan ang rush shopping, season sales, gift wrapping, event coordinating, naku po, etc., etc., etc. Iniisip ko pa lang, hinihingal na ako. But before the season overwhelm us, let us pause and breathe in God's Word. Everybody, breathe in. Breathe out. Okay, let's read the Word of God. Isaiah 26 verse 3 says, You will keep in perfect peace all who trust in you. All those whose thoughts are fixed on you. Iingatan po ng Diyos sa ganap na kapayapaan ang lahat ng sa Kanya ay nagtitiwala. Lahat ng nakatuon ang kaisipan sa Kanya, iingatan niya sa Kanyang kapayapaan. This season, mga kapamilya, kaibigan, kapatid, let us not allow the season, its noise, its aesthetic, its trimmings, to steal our peace, joy, and focus. Amen?
let us focus on the real reason for the season. Sino po ba ang reason ng season na to? Jesus. If we are focused on Jesus, if our thoughts are fixed on Christ, our peace will remain intact. Tama po ba? Kapag nanatili tayong nakatuon kay Kristo, kapag ang iniisip natin si Kristo, yaman din lang ang kapaskuhan ay patungkol sa Kanya, mananatili po tayong payapa. Pakisabi po sa inyong katabi, you are too blessed to be stressed. Diba? Tama naman yun. Imagine, pinatawad ka ng Diyos, pinagpala ka niya, pinagaling niya yung karamdaman mo, binigyan ka pa ng magandang asawa. O diba? Sobrang, talagang hindi kasi nakikinig no? Amen. Okay, ulitin ko, binigyan ka pa ng magandang asawa. Hindi talaga makapag-amen. Sino po naniniwalang sobrang pinagpala tayo ng Diyos? Amen? We are too blessed to be stressed. Tandaan po natin, sobrang napakabuti ng Diyos sa atin. Sobra niya po tayong pinagpala at wala po tayong dahilan para maging aligaga. Amen? Amen. Ang lahat po ng hindi stress, magsabi ng amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Right? Mabilis lang po. Survey. Ano po ang tawag kapag ang isang bagay ay hindi tinatablan ng tubig? Waterproof. Very good. Ano naman ang tawag kapag ang isang bagay ay hindi nasusunog? Fireproof. Galing naman student ko. Number 3, ano naman po ang tawag sa isang bagay na hindi nagagasgas? Scratch-proof. Galing. Ito. Ano naman ang tawag kapag hindi pinapasukan ng ingay o hindi naririnig sa labas? Soundproof. Very good. Okay. Lastly po, ano naman po ang tawag kahit dun sa kalahating bala ni Lito Lapid, hindi siya tinatamaan, hindi siya tinatablan? Bulletproof. Alright, galing. Palakpakan nyo mga student ang sarili nyo. But today, let us talk about stress-proofing our holiday season God's way. No? Kung merong waterproof, fireproof, bulletproof, yung Christmas season natin, gawin nating stress-proof. Na kahit anong mangyari, kahit anong pagdaanan, kahit hindi mo nagustuhan yung nakuha mo sa white elephant, okay lang, hindi ka magpapastress. Tama? Okay. So let's talk about this. Sa tulong po ng Diyos ang panalangin natin matapos itong panahon ng Kapaskuhan na hindi tayo ma-stress. Amen. Ang lahat po ng may planong hindi ma-stress. Ma'am Jeng, magsabi ng amen. Alright. So, mabilis lang po, 3 lang. How do we stress-proof our holiday season? Paano po natin gagawing hindi nakaka-stress itong panahon ito ng Kapaskuhan? Number 1 po, by knowing our identity. Knowing who I am in Christ determine what I carry in life. Kapag daw po kilala natin kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos, alam natin kung ano lang yung bubuhatin natin sa buhay. Maraming tao po kasi ang dami nilang bit-bit sa buhay. Yung po bang ang drama nila ay, pasan ko ang daigdig. Sino na bang sabi sa'yo, pasanin mo ang daigdig? Wala naman, di ba? So, kaya po, most of our stressors are our own making. So, ngayon pong panahon ng Kapaskuhan, pipilitin natin sa tulong ng Diyos at sa pamagitan ng pagkilala sa ating kakilanlan bilang mga anak ng Diyos na huwag tayong ma-stress, ma-pressure, mag-panic sa panahon ng Kapaskuhan. Tingnan po natin siyempre ang ating perfect model, si Jesus. Si Jesus po, He lived His life under constant stresses. Ang dami niya pong stressor. Yung mga tao, palaging under His nose. May mga gustong magpagaling, may mga gustong makakain ng libre, may mga gustong magpaturo, may mga nagtatanong, may gustong magpalayas ng demonyo. Ang dami hong tao sa paligid niya. At yung iba, ang gusto lang nila, i-set up siya, i-trap siya, worse, other people want Him dead. Yet, if you look at the life of Jesus, the Bible tells us, He didn't even seem to be bothered by all the stress. He never seemed to be in a hurry. Pansinin niyo po, kahit best friend na niya yung nagkasakit at namatay, hindi man siya aligaga. Chill lang siya. Bakit?
Jesus is telling us, showing us, teaching us to handle the pressures and stress in life with peace and grace. Na kahit anong mangyari, chill ka lang. Yung chill ka lang. Alam mo yon, yung chill ka lang. Yung iba po sa atin, mukhang kalang, no? Dapat po chill lang. Amen. Sa totoo lang po, ito ang reason why Jesus is very, very untouched by all the pressure around Him. Sabi po ng John 5:30, I am not trying to do what I want, but only what He who sent me wants. Diba? Kaya kung hindi siya stressed, hindi siya pressured, hindi siya nagpapanik, kasi hindi niya ginagawa yung gusto niya. Ang ginagawa lang niya, yung gusto niya na nagpadala sa kanya dito. So first step, to stress-proof our season, we need to know who we are. Sino tayo? Ano tayo? Okay? Pwede po bang pakiilagay ang mga salamin sa ating harapan? Sino ang nakikita mo? Sige po. Oy, be obedient. Samahan niyo ako. Ilagay ang salamin sa inyong harapan. Yan. Kung may nakikita ka dyan, sabihin mo, sino ka? Tao ka ba? Sa totoo lang po, one of the biggest stressor natin ay yung hindi natin alam kung sino tayo. No? Sa totoo lang, your family, your peers, and even culture will try to make you into somebody that you are not. Especially kung hindi mo alam kung paano ka o sino ka sa pagkakalikha ng Diyos sa'yo. Kaya nga, yung confused sa kanilang identity, sila ang pinakamalaking stress sa buhay. No? Yung isang araw, paggising niya, hindi niya alam kung babae siya o lalaki siya. Diba? Ang laking stress noon. Yung isang araw, paggising niya, feeling niya, ang ganda-ganda niya, pagharap niya sa salamin, balbaroy. Confusion in identity causes a lot of stress. Amen. Kaya po si Jesus, napaka-clear ng kanyang identity. Every day, Jesus knew exactly who He was. He defined Himself over and over again by saying things. Ang sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus, I am the door. Sinabi pa niya, I am the bread of life. In some instances, Jesus would say, I am the living water. I am the good shepherd. Alam ni Jesus kung sino siya. Kaya kahit gaano karaming stress, pressure, ang nasa paligid niya, hindi siya affected. Andyan pa po ba kayo? Tayo po bilang mga anak ng Diyos, we have to remind ourselves who we are. Para hindi po tayo naapektuhan. Hindi po tayo pinupuwersa ng mga kapamilya natin, kaibigan natin, o kahit ng social media na maging, ang hirap sa Tagalog, ganito na lang, so that they will not force us to become who we are not. O diyan, dali sa English, Englishin na lang kasi. So, kaya nga po importante na kilala natin yung ating sarili. Ang lahat po ng nakakakilala sa sarili, magsabi ng Amen. When we know that we are child of God, no? Ito po, everyday dapat sinasabi natin. Sabi ng 1 Peter 2:9, we are a chosen people. Royal priesthood. Holy nation. Peculiar. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Huh? Sabi mo, peculiar ka talaga. Okay? Sabi po ng Bible, we are adopted into God's family. You have to realize that, especially sa ganitong season po, no, marami magpapasko, mag-isa lang sila kasi yung pamilya nila nasa ibang bansa or na malayo sa kanila. But alam niyo po, if there's one thing that we need to appreciate really is that in the church, especially in the life group, we have extended family na kung saan adopted tayo. No? So kaya kung wala pa po kayong life group, Couples Tribe, naghihintay lang po dyan sa labas. And of course, leading lady rin. Okay? So, importante po may blessing kapag kinikilala natin kung sino tayo. Sabi pa dito, we are fearfully and wonderfully made. Amen?
Ang pinakamalaking stress ay yung hindi mo matanggap kung sino ka. Sabi po ng Bible, nilikha tayo ng Diyos according to His image. Wonderful, fearful. Kaya po hindi ako na-insecure doon sa mga dumadaan sa tabi ko na pogi. Pogi. O di ikaw ng pogi, okay lang. O kahit may dumaan pa na makisig, yung hindi po ako affected. Kasi sige, sila ng makisig, sila ng pogi. Pero ang cute, isa lang. Sir, tumawa ka. Alright. Listen, bakit mahalagang kilala natin kung sino tayo kay Kristo? Dahil madalas, stress often comes from living up to the expectations of people in our life. Family, friends, culture, social media. Minsan, nagsusot ka ng damit, hindi dahil komportable ka, kundi dahil inisip mo, ano kaya sasabihin nila pag ito sinuot ko? O kaya magpapagupit ka. Ano kaya sasabihin nila kapag nagpagupit ako ng ganito? Ha? O kaya magpo-post ka sa social media. Magla-like kaya sila? Notice, lahat ng ginagawa natin, ang iniisip natin, ano ang reaction ng iba. Kaya sobra tayong na-stress. Di ba? Huwag pong gano'n. Listen, when you know who God made you to be, you stop performing and you start resting. Pag alam mo sino ka, anak ka ng Diyos, pinatawad ka, wala kang kailangang patunayan, you can rest, not in peace, okay? Pwede kang i-enjoy mo lang yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Di po ba doon sa mga bumibiyahe, yung may mga luggage, di po ba yung mga luggage natin, may mga pangalan, pag chine-check-in natin sila, may pangalan, para pagdating doon sa umiikot, doon sa conveyor, no? Madali mong makita, yung iba nga nilalagyan pa ng ribbon. But, kung yung luggage mo ay nakalimutan mo lagyan ng tag o nakalimutan mo lagyan ng ribbon, baka ibang bag ang makuha mo. And before you know it, you ended up carrying a lot of bags that are not actually yours. Sa buhay po, madalas ganun din. Kung hindi mo kilala kung sino ka, mas malamang manggagaya ka or magkukumpara ka. Kasi hindi mo alam kung sino ka. You try to be someone you are not, or you feel inferior because you're measuring yourself against someone else. Tama po ba? Yung bakit siya mas mataas? Bakit siya mas payat? Bakit siya mas puti? Bakit siya? Oro, gumakalunos kayo, nakakinabiya para kayong sarili mo, ka-stress mo. Nandiyan pa po ba kayo? You will never be satisfied, at peace, focus, and enjoy life if you are comparing yourself to other people. Nilikha po tayo ng Diyos unique. Walang katulad. God made you to be you. Not him, not her. God made you to be you. Kailan nyo po huling in-appreciate ang sarili nyo? Yakapin mo nga yung sarili mo. Yakapin mo yung sarili mo. Yan. Self-hug. Kung walang nag-hug sa iyo, okay lang. I-hug mo sarili mo. Kasi po, nilikha tayo ng Diyos, very unique. There is nobody else like you in the whole world. Ang dami ko na po napuntahan lugar, ang dami ko na nakausap na tao, praise God, wala po akong kamukha. Marami po nagsasabing kahawig ko, hanggang hawig lang sila. Iba po talaga ang bawat isa sa atin. Wala pong two sets of eye na magkapareho. Wala pong two sets of finger thumb na magkapareho. Wala pong dalawang paa na magkapareho. Tingnan mo yung paa mo, di ba? Hugis luya pa yan. Kaya hindi ka makapag-stiletto kasi nakaganon yung daliri. Unique po tayo. At dapat nating i-appreciate yun. Amen. Minsan masyado nating pinagmamalupitan ang ating sarili kasi hindi natin kamukha yung ating katabi. Dapat po tanggapin natin yung ating identity. Once you know who you are,
you also need to know who you are living for. Kapag nakilala mo kung sino ka, anak ka ng Diyos, dapat alam mo rin para kanino ka nabubuhay. Dapat nabubuhay ka para sa Panginoon. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. When you don't know who you are living for, you try to please everybody. And that leads to enormous stress. Wala na pong nakaka-stress pa kesa dun sa trying to please everybody. Dahil sa totoo lang, ang hirap i-please ng everybody. Magluto ka na nga ng libre, hindi ka pa sisiputin. Di ba? Sasabihin mo na sa Christmas party tayo, sagot ko na yung pagkain, dumating lang kayo, ela pa datang. Kung darating man, di ka, magbibigay ka ng regalo para masaya, may giveaway. Pagbukas sa regalo, ito lang. Ang hirap pong i-please ng tao, no? Kaya may imagine ko tuloy, si Lord, tinitignan niya tayo, yung mga anak ko talaga. Kanina kaya migmana din. Pero alam niyo po, sa totoo lang, praise God talaga. Si Jesus, alam niya kung para kanino siya nabubuhay. Balikan po natin, John 5:30, I am not trying to do what I want, but only what He who sends me wants. Mas magiging madali po ang buhay kung katulad ni Jesus, we learn to live for the audience of one. No? Yung isa lang ang piniplease mo, isa lang ang pinaglilingkuran mo, nakatingin ka lang sa iba. That simplifies life. Mas madali, mas magaan, mas simple ang buhay kung nakatingin lang tayo sa Diyos. Yun talaga ang magpabababa ng ating mga stress. Your only job is to do what God made you to be. Diba? Napakadali nung lalaki ka, nilikha ka ng Diyos na lalaki, so ang trabaho mo lang, magpakalalaki ka. Diba nakaka-stress yung nilikha ka ng Diyos na babae at pipilitin mong maging lalaki, na babae ka, nagpapakalalaki ka. Napaka-stressful po nun. Why? Because when God created you, that creation was supported with provision. Kapag nabuhay ka kung paano ka nilikha ng Diyos, yung provision ng Diyos ayon doon sa pagkakalikha niya sa iyo. Lahat po na nakakasunod magsabi ng amen. So this Christmas, you want to live a stress-proof season like Jesus. Lahat po ng gustong wag ma-stress sa Pasko magsabi ng amen. So, how do we stress-proof our holiday season? 1, by knowing our identity. 2, by doing our calling. Gawin po natin kung ano yung panawagan natin. Lahat tayo, huwag mong sabihin wala kang panawagan. Basta ipinanganak ka sa mundong ibabaw, may papel kang gagampanan. Okay? Bagamat lahat gusto nila maging bida ang kanilang papel, hindi po pwede lahat bida. Yung ibang papel lang nila talaga kontrabida. Pero at least may papel ka pa rin. May gagampanan ka pa rin. Okay? At ang importante, pag alam mo ang panawagan mo, when you know your calling, you should fulfill it according to God's way. Marami pong tao sa panahon natin, no? Many people in our modern day, their life is modern style, fast pace. Lahat nata ng bagay pinapabilis. Kape, may instant noodles, may instant jowa, may instant din. So, kaya ang tao, hirap na siyang mag-adjust dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari sa buhay. Alam niyo po ang solusyon dyan? Ang modern problem, ang solusyon nandun sa old school book. Balik po tayo sa Biblia. Basahin natin ang kwento ni Jesus. Si Jesus, kahit everyday, ang daming stressor ang nakapaligid sa kanya. Every day, ang daming gustong kumuha ng kanyang atensyon. Paggising pa lang sa umaga, meron nang naghahanap sa kanya. Alam niyo po, Jesus handled every stress and pressure with grace and peace. Bakit? Alam niya yung kanyang panawagan. John 8 verse 14 says, Jesus said, I know where I came from and where I am going. Alam niya
kung sino siya. Nung ipanganak si Jesus sa unang Kapaskuhan, ayon sa kasaysayan, alam na ni Jesus that after many years, mamamatay siya para sa atin. So from the very beginning, alam na ni Jesus kung ano ang purpose ng kanyang buhay. Kaya sa totoo lang po, walang isang araw na nasayang sa buhay ni Jesus. Walang isang araw na nabaliwala. Kaya nga, kahit nabuhay lamang siya for 33 years, every day counts. You know why? Hindi siya nagsayang. Focus ang buhay niya. Alam niya kung sino siya, alam niya ang panawagan niya. Kayo po, do you know your calling? Pastor, ako mamigaral. Kalulu kami mo. Baka nalo na ako marugong mayawos. Sabi ko nga, basta ipinanganak ka, may panawagan ka. Amen? When God put you on earth, you have a certain task to perform. At maniwala ho kayo't hindi, kahit ano pa ang shape mo. Small, medium. Kahit ano pa ang shape mo, God will use your shape so you can serve Him. When we say shape, ang ibig lang po sabihin ng shape, letter S is spiritual gifts. Maaring pwede kang manalangin, pwede kang magturo, pwede kang mag-lead. Or your heart. Kapag ang puso nagbago, tinanggap si Kristo, gagamitin niya ng Panginoon. Or your abilities, natural abilities. Magaling kang magluto, magaling kang umawit. No? Pwede kang gamitin ng Panginoon. Personality. Masayahin ka, mabait ka. Masayahin ka, mabait ka. Pwede kang gamitin ni Lord. Kasi yung buset, tsaka hindi mabait, ewan ko na. And eto pa po, yung lahat ng karanasan natin, hindi sinasayang ng Diyos. Kinagamit niya yan. Amen. God does not want us to be driven by pressure, by stress, by fear, by panic. Ayaw ng Diyos yon. Gusto ng Diyos, yung nabubuhay tayo ayon dun sa plano niya sa ating mga buhay. Ephesians 4 verse 1 says, I urge you to live a life worthy of your calling. Nanay ka, ang panawagan mo, magpakananay ka. Tatay ka, ang panawagan mo, magpakatatay ka. Andiyan pa po ba kayo? Kung negosyante ka, magnegosyo ka ng may dangal para sa Diyos. Kung manggagawa ka, gawin mo ang trabaho mo ng mabuti para sa Panginoon. Lahat po tayo tinawag sa kanya-kanyang karera, pero takbuhin natin ang karera natin na may karangalan ang Panginoon. Once you figure out your calling, you need to concentrate on it to focus on what matter most. Pakinggan niyo po ako. Busyness is not the same as fruitfulness. Yung pagiging abala, hindi ka pareho ng pagiging mabunga. Yung ibang tao po, mukha lang silang busy. Parang ang dami nilang ginagawa. Ang dami nilang binubuksan. Pero walang natatapos. Ang dami nilang sinisimulan. Pero walang natatapos. Okay? Sabi nga po, yung isang bagay na sinimulan at tinapos ay higit na mahalaga kaysa 10 bagay, bagaman mabuti sinimulan ay hindi rin natapos. No? Minsan ho, we are trying to fill our schedule and trying to look fruitful. Pero actually, hindi naman fruitful eh. Busy lang. Pero at the end of the day, kung susumahin, wala pa rin talagang nangyari. Okay? Ang sabi po ni Oswald Chambers, the enemy of the best is often the good. Napakadali po ang ma-distract at maging busy dahil gusto nating punuin ang buhay natin ng mabubuting bagay. Pero nakakalimutan po natin, meron pang mas mabuti kaysa mabuti. Anong mabuti kaysa mabuti? What is good than good? Best. Diba? At kaya hindi dumarating yung best mo, lahat ng dumaan na good, sinunggaban mo. Akala mo maiiwan ka lagi. Akala mo mauubusan ka lagi. Kaya kahit sino lang pinatulan mo. Tapos nagsisisi ka. O tinima, kami ni Nay. Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo po, sa totoo lang, si Jesus, He is very focused. Sabi po ng Living Bible, Paraphrase Edition, Luke 9, verse 51, as the time drew near for His return to heaven, He moved steadily onward toward Jerusalem with an iron will. Ibig sabihin, dahil alam ni Kristo na kailangan niyang mamatay, kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin, hindi po siya nagpa-sidetrack.
Kahit nung panahon tinutukso siya ni Satanas para hindi na mamatay sa krus, hindi siya pumayag. Bagkus buo yung kanyang kalooban na magpunta siya tungo dun sa kung saan siya itinakda ng Diyos. Dapat po katulad ni Jesus, focus tayo. We have iron will to fulfill our calling in life. Ganon din po si Pablo. Ang sabi ni Paul, Philippians 3 verse 13, "This one thing I do." Not 2, not 3, not 4, not 5. 1. Ano ginagawa ni Paul? I press toward the goal. And what is that goal? To proclaim Christ. Tayo po, ang dami nating goal. Ang dami nating bucket list. Ang tanong ko, bakit? Tapos, ang lungkot-lungkot mo pag hindi natutupad yung bucket list mo. Sinabi ba ng Lord na gumawa ka ng bucket list? Dapat to, focus tayo. Amen. Amen. Both Jesus and Paul realized that there is power in focused life. Alam niyo po itong araw na ini-enjoy natin everyday, pag sikat ng araw, lahat tayo na-enjoy natin yung warmth ng araw. Pero yung sinag ng araw, kapag finocus mo yan, kinoncentrate mo, using a magnifying lens, ano po magiging effect? Magkikreate siya ng flame. Tama? Yung light na yan, pag yung light, kinoncentrate mo, makaka-create ka ng laser. At yung laser na yon pwedeng mag-cut ng iron. So, ibig sabihin, kapag focus tayo, yung effectivity natin, mas nagiging effective. Hindi yung sa dami mong ginagawa, kalat-kalat ka, wala kang nagagawa. Pero yung focus ka lang sa isa, pero pag natapos mo, alam nila na ikaw ang gumawa. Kasi, pulido, may touch ng focus. Andyan pa po ba kayo? Ephesians 2 verse 10, "We are God's masterpiece, created to do good works He prepared in advance." So, ibig sabihin po, ang bawat isa sa atin, may tinakda ang Diyos na gagawin natin. May mga bagay na tayo lang ang pwedeng gumawa. Pero, hindi po lahat ng bagay o lahat ng mabuting bagay, tayo ang gagawa. Bakit? Hindi ho tayo si Darna. Hindi natin kayang iligtas ang lahat ng tao. Hindi rin tayo superhero. Meron lang pong itinakda ang Diyos na pwede nating gawin. Andyan pa po ba kayo? Listen, kaya ho tayo, minsan napuprostrate tayo kasi feeling natin tayo yung sagot doon sa lahat ng nangangailangan. Ay, hindi po. Let us not have that messianic complex. Hindi po tayo ang sagot sa problema ng mundo. Ang dapat lang ho natin gawin, diskubrihin kung sino tayo, alamin kung ano yung panawagan natin, at maging tapat tayo doon sa ating panawagan. Amen. Sabi po, Colossians 3:23, "Whatever you do, do it for the Lord." Bakit mahalaga na hindi tayo maging aligaga? Maraming tao po ang aligaga ngayong Pasko dahil ginagawa nila ang mga bagay na hindi naman pinapagawa ng Diyos sa kanila. I call this self-imposed stressor. Pakinggan niyo po ako. Hindi lahat ng bukas na pintuan ay para sa atin. Not all open doors are our door. Especially kapag may nakasulat sa door, for adults only. Andiyan pa po ba kayo? Not all need is our calling. Ibig sabihin, huwag kang ma-stress, huwag kang ma-pressure kung may mga taong hindi mo matulungan. Kasi baka hindi ikaw ang gagamitin ng Diyos para tumulong sa kanila. Or maaring hindi ikaw ang nakatakda na tutulong sa kanila. Ang importante, kung saan ka tinawag, kung saan bukas yung pintuan para sa'yo, doon ka maging tapat. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Right? So how do we stress-proof our holiday season? One, by knowing our identity. Pag anak ka ng Diyos, huwag ka nang sumabay sa paraan ng mundo paano mag-celebrate ng Christmas. Simple lang. Gather your family around, worship the Lord together, and thank God for the heart of Christmas, which is God giving Jesus to us. Okay? And then, know your calling. Kung ano yung panawagan mo. Kung tinatawag ka ng Diyos na maging pagpapala, magpala sa iba, by all means, do it without
overdoing it na mapapressure ka na naman. Okay? Lastly, okay, how do we stress-proof our season? 1, by knowing our identity. 2, by doing our calling. And 3, by our intimacy with God. Sino po ditong aamin na kapag Pasko na, kapag marami ng party, kapag busy na, kapag maraming sale, nakakalimutan ng mag-pray? Yan. Sige. Kayo din. Sino po dito ang lately hindi nakakapag-prayer works kasi napuyat sa mga Christmas party? Sige. Kayo din. Kilala ko kayo. Bakit? Kasi nadadaya tayo. Iniisip natin na madalang lang ang Pasko. Once a year lang. Madalang lang mag-party. Tsaka na, everyday naman nandyan si Lord. Sa totoo lang, hindi po natin dapat itinatapat sa anumang bagay yung devotion natin sa Panginoon. Balikan po natin si Jesus. Si Jesus, alam niya kung sino siya, alam niya yung kanyang panawagan, alam din po niya yung kanyang intimacy sa kanyang tatay. Jesus often slipped away to be alone so he could pray. Minsan po, sadya niyang iniiwan yung mga tao. Sadya siyang tumatakas. Sadya siyang nagtatago. Bakit? Para makapag-pray. Para makapag-spend time sa Diyos. Bakit? Alam niya, for him to better minister to the crowd, kailangan niyang kumonekta sa tatay niya. Tayo po minsan ito nagiging problema natin. We want to please everybody. We want to please the crowd. We want to minister. We ended up spreading ourselves too thinly. And before we know it, we are no longer ministering in the Spirit. Hinuhugutan natin yung lakas ng flesh natin. Tapos, feeling mo hindi ka na effective. Why? Because you are no longer connected sa intimacy mo sa Diyos. Pakinggan niyo po ako. Ang pwede lang nating ibigay sa mga tao, yung sinalok natin sa intimacy natin sa Diyos. Kung wala kang nasalok, wala kang ibibigay. Andiyan pa po ba kayo? Baka yung naibibigay natin, hindi sariwa, piniga mo lang doon sa sarili mo. Kaya madalas, hindi ka nakakakita ng mga breakthrough at pagbabago sa pagmiminister mo. Importante po ang intimacy kahit sa panahong ito. In a world of constant pressure and stress, prayer is like a spiritual decompression chamber. Ang ganda po nito. Imagine niyo yung decompression chamber. Yung kapag stress ka na, pressured ka, punong-puno ka na, parang sasabog ka na, iwanan mo yung mga tao, pumasok ka sa kwarto, at doon ka sa Diyos, magpa-decompress ka. Lord, may bugna ako po sumabog. Ako bisan sumabog kayong kilwal. Kaya nina mo, Lord. Lord, payapan mo yung puso ko. Lord, i-relax mo ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No wonder Jesus leaves the crowd. No wonder Jesus went up to the mountain to spend the night. No wonder Jesus slipped away. Why? So he could pray. He could connect with the Father. Tayo po this Christmas season, ang dami nating schedule. Ang dami nating gustong gawin. Pero teka lang, baka mapabayaan natin yung mas importante. Sabi po ng Mark 1:35, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went up to his life where he could pray. Pwede ho tayo. Kung marami kang gagawin, agahan mong gising. Amen? Mas marami kang gagawin, mas damihan mong panalangin. Amen? Sabi po ng sunod na talata, Luke 5 verse 15 to 16 from New Century Version, news about Jesus spread even more. Many people came to hear Jesus and to be healed of their sicknesses. But Jesus often slipped away to be alone so he could pray. Kahit marami yung naghanap sa kanya, kahit siya ay sobrang public demand, kahit siya ay sobrang hinahanap, wanted, alam niyo po, alam ni Jesus, for them to benefit from me, I have to be connected with my Father. Amen? Baka kasi kumbaga sa sponge, malangina ka, alano nga sip-sip.
So para mas makinabang sila, you get connected with the Father. Amen? Amen. Sabi po, no? Si Jesus felt the need to pray and be with God. How much more tayo? Si Jesus na po yun, ha? Anak na ng Diyos yun. Tayo pa kaya? Kaya minsan, nag-slip tayo. Nadudulas tayo. Lumalabas yung mga hindi dapat lumabas. Nakakapag-react tayo inappropriately because we failed to connect sa ating intimacy with God. Sabi po ng Bible, Psalm 46 verse 10, be still. Nang kayo po'y tapakikirot. Masyado tang malikot. Huwag tayo masyadong aligaga. Huwag tayo masyadong galaw-gaw. Diyan lang tayo sa isang tabi at kumonek tayo sa Panginoon. Amen? It's in a regular quiet time with God in prayer that God recharge us, renew us, and restore us. Kung feeling mo nadi-discharge ka, baka hindi ka connected sa Lord. Kung feeling mo natutuyuan ka, baka nga hindi ka connected sa Lord. Tandaan po natin, the busier we get, the more we need time with God. Mas marami kang dapat gawin, mas mahaba dapat ang panalangin mo. Pakinggan niyo po ako. Peace is not the absence of stress and pressure. It is the presence of God. Yung kapayapaan, hindi yung walang stress, walang pressure, hindi ka nagpapanik, hindi. Yung kapayapaan ay yung kahit may mga stressing situation, kahit may mga pinagdadaanan, dahil dala mo ang presensya ng Diyos, peaceful ka pa rin. Amen? So, how do you make space in your life for God? First, you need to find a quiet place. Extend time with God. Minsan po, gusto natin payapain tayo ng Diyos, yata naman patugot. When you feel like you are about to explode, enter your decompression chamber. Allow God to decompress you. Amen. Sabihin mo sa Lord, Lord, ano po dapat kong gawin? Alam niyo po, pag ganun tayo, pwede tayong kausapin ng Diyos, pwede tayong bigyan ng pangitain, God can speak to us through an idea or probably scripture. Gusto po tayong kausapin ng Panginoon. Gusto niya po tayong itabi. Gusto niyang magpahinga tayo sa tabi niya. John 15 verse 4, remain in me, and I will remain in you. Parang ang version ko dito, you run away from me, you ran away from me. Hindi naman po Diyos ang umaalis sa atin eh. Tayo ang hindi lumalapit sa Diyos. Ito po, ito sobrang gusto ko to. I think this is a very appropriate scripture for this Christmas season. Philippians 4 verses 6 to 7. Don't worry about anything. Okay? Regalo, aguinaldo, Noche Buena, Christmas party. Nako. Don't worry about anything. Sabi diyan, pray about everything. Pagdating ng inaanak mo, sabi mo, alik anak, let me pray for you. The Lord bless you. Merry Christmas. Sabi ng inaanak mo, yapi na po ita. Sabi po ng Philippians, tell God what you need and thank Him for all He has done. Imaginin mo, bakit hindi ka magpapasalamat sa Diyos? Ilang Pasko na dumaan sa buhay mo? Kung 56 years old ka na, 56 Christmases na ang dumaan sa buhay mo. At sobrang napakabuti ng Panginoon kasi hanggang ngayon, meron pang isang Pasko na i-celebrate mo. Amen. Amen. Sabi po ng verse 7, then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. Kaya posible na yung Pasko natin maging stress-proof. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Idagdag pa ng Philippians 46:10, be still and know
that He is God. Bakit mahalaga po ang ating personal na ugnayan sa Diyos? Dahil madalas, listen, this is important, this is a revelation, dahil madalas, ang stress o pressure ay hindi palatandaan na hindi ka malakas o hindi ka mahina. Bagkus, ang ibig sabihin lang, hindi ka connected. Ulitin ko po, stress is not a signal that you are weak. It is a signal that you are not connected. And for us to be strong to face the stressor of the season, let us get connected. Bakit? Yung intimacy natin sa Diyos, yung prayer time natin, yung devotion natin, yan ang nagre-refuel, gumagatong sa ating kapayapaan. Yan ang pumapayapa sa ating kaisipan. Yan ang nagpapahupa sa ating mga emosyon. Amen? Para lang pong mga cellphone nyo yan. Yung mga cellphone nyo, kapag maraming apps ang bukas, hindi nyo ino-off, they are still working at the background. Mabilis pong madrain yung battery. But if you off the apps, at kung ano lang gagamitin mo, yun ang bubuksan mo, tatagal yung battery mo. In the same way, sa relasyon natin sa Diyos, para tumagal tayo, i-off natin yung maraming apps. Minsan, nagpipray ka na. Ang dami pang apps doon, no? Kung ano pa naisip mo, kaya luluto ko para Noche Buena kanina, ako rin kaya ko na, itang inanak ko, may dagdagal pa mo ngayon, karal ko, nagpipray ka na nga eh. So you turn off all those apps. Amen? Para humaba yung connection mo sa Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. How do we stress-proof our season? 1, by knowing our identity. 2, by doing our calling. And 3, by our intimacy with God. Somebody says, he who kneels before God can stand before anything. Siya na lumuluhod sa Diyos, kaya niyang tumayo sa lahat ng bagay. Tayo pong lahat ay umukot, manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at tinadakila. Salamat po sa patuloy na pag-akay mo sa amin sa inyong kalooban. Sa pagpapaalala sa amin, O Diyos, na nung unang Pasko, bumukas ang langit, bumaba ang mga anghel, at ibinigay ang mabuting balita. Joy to the world. Let there be peace over all mankind. Ngayon po ang Kapaskuhan ay malayo na sa unang Pasko. Maraming Pasko ngayon, Panginoon, nababalutan ng lungkot, ng takot. Maraming Pasko ngayon, nababalutan ng iyak, sakit ng kalooban, dahil hindi po nila alam kung sino ang totoong dahilan ng Kapaskuhan. Ngayon pong umaga, dalangin namin, help us, Lord, to stress-proof our holiday by knowing our identity, doing our calling, and spending time with our intimacy with you. Embrace your people, God. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay at sama-sama nating sambahin ang Panginoon? Sige po, let's just worship the Lord. Tunay
Sa pagkakataon pong ito, nais kong buksan ang altar para sa bawat isa sa atin. Christmas is a gift-giving season. We love to receive gifts. But we have to realize who deserve the gift during this season. Si Jesus po ang may kaarawan. So kung meron dapat tumanggap ng regalo, walang iba kundi siya. And let me just remind you, one of the best gift that we can give back to the Lord is our life. Kung gusto mong iregalo, minsan pa yung buhay mo sa Panginoon, please allow me to share with you this prayer. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Sabihin po natin ang ganitong panalangin. Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Kristo bilang aking sariling Diyos at personal na tagapagligtas. Patawarin niyo po ako. Inaamin ko, ako'y ligaw, wasak, makasalanan. Pero salamat po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. At lalong higit sa pag-ampun niyo sa akin bilang inyong anak. Simula po ngayong araw, ibinibigay ko sa inyo ang aking buhay. Kayo na po ang masunod. Paglilingkuran ko kayo, mamahalin ko kayo, susunod ako sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! What a powerful word, no? Grabe, no? Talagang nakaka-bless po ang salita ng Panginoon. And I would like to hear from you. Let's get interactive. Please comment down below kung ano po yung ating mga naging highlights, takeaways po natin sa ating word for this Sunday celebration. For those who would like to give for our tithes and love offerings, flashed on our screens right now are the various methods. No? Mas pinadali na po natin ang ating pagbibigay. Meron po tayo sa Paymaya, GCash. We also have our bank accounts details na naka-flash po sa screen. Meron po tayong QR codes, no? Pwede niyo pong i-screenshot yan, no? Para sa mga susunod pa nating live stream. Once again, we thank you for your generosity. We're excited to hear from you and to see you again next week. I now turn you over to our pastor for prayer and benediction. Ang lahat po ng hindi magpapastress this Christmas season, magsabi ng Amen! Alright? So kung nangangako po tayo, hindi tayo ma-stress, pangako din natin, hindi tayo mang-i-stress. Raise your hands. I would like to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with a stress-proof Christmas season. The Lord bless your family with favor and protection. The Lord bless your heart. In Jesus' name, amen and amen. Good morning po and God bless.